tayo ng mensahe mula pa rin sa Panateros. Alam ko, sinubaybayan niyo po sila. Tatawagin po natin isa sa mga Panateros, si Coach Oli! Duterte! 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 Stop! Practice lang po yan. Practice ha. Pagpasensyahan nyo na po dahil tuwing ako yung mag-i-speech, lagi kong sinasabi yung katotohanan. Ako po ay mahiyain. Sanay lang ako humarap sa camera na walang kasama. Ngayon, napakadami nyo po, so iiksihan ko lang po ito. Mga 5 minutes and 1 day. Kanina, sinigaw natin yung Duterte. Practice pa lang yun. Pwede ba natin isigaw? Yes! Kiboloy! 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 Walang style na jigs! Come on, stand up, stand up! Kiboloy! 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 Alam niyo, sa katotohanan, pag nakikita ko ang politika natin, nawawalan ako ng pag-asa. Ito na ang pinakamasamang gobyerno. Diretsahan ako, wala naman akong papakalanan. Ano ang ginawa nila? Nga. Meron magnanakaw! Magnakaw! Pops, ganyan kayo ng ganyan ha. Ito, minsan nga gusto kong sabihin kung sakaling makakausap ko si Pastor Kibuloy, gusto ko magpa-hair follicle test. At kung gagawin niya, sana sabay kami. Kailangan na natin ng maayos na gobyerno. Alam nyo, para tayong isang dugo na sinipsip ng vampira. Ubus tayo dito. Kaya ako sa totoo lang, nawawalan ako ng pag-asa. Buti na lang, nag-decide si Pastor Kibuloy. Alam mo, real talk lang ha, real talk. Wag sana magagalit, baka may mga kaibigan tayo dito. Yung totoo lang po, wala akong nakikita na pwedeng magbago ng trajectory ng politika sa Pilipinas. Lahat same. Pero ba kayo naisip? Yun si Pastor lang. Lahat pare-parehas ang ginagawa. Lahat nangangako. Ilang taon na ako. Wala namang nangyari. Yung number ni Pastor Kibuloy, malapit ko nang abutin. Wala pa rin nangyayari. Minsan napapaisip ko, mababait yung mga patiran nyo sa Japan. Parang gusto ko doon. Joke lang, hindi ko po kayo iiwan. Wala pong iwanan dito. Kahit ipatawag po kami. Napakalaki ng magagawa ni Pastor Kibuloy, hindi lang sa taong bayan, pati sa mga politiko. Magkakaroon ng magandang halimbawa. Wala akong nakita bukod kay PRRD nang bumalik ng tradisyon sa politika. Yung may tapa na ibahin. Hindi
umasa sa mga gambling lords, drug lords, at kung ano-ano pang lords. Wala akong nakikita. Sa totoo lang. Tingnan nyo ang nangyayari sa atin. Mukhang ayaw pang bumaba ng mga buhaya. Ang inaasikaso, impeachment. Ang inaasikaso, vloggers. Pag tinignan mo naman yung buhay nila, yung kapatid, drug lord. Kaliwat kanan ang properties. Sinisilip yung 125 million, samantalang sila ang laki ng kurakot. Ang ganda kahapon ng interview namin kay Kong Alvarez, at doon sinabi niya, walang basbas na nangyayari, walang galaw, hanggat walang basbas yung buhaya. Kaya hindi tayo maayos-ayos eh. Magtulungan po tayo na ikampanya si Pastor Kibuloy. Pastor P. Maraming salamat nga pala kay Pastor Kibuloy dahil kami Banateros ay nagbigyan ng tsansa. Hindi ko po makakalimutan sa talang ng buhay ko na tayo ay sinugod ng 5,000 demonyo sa Davao. At kasama ko po yung mga workers doon. Eto, di ko makalimutan na sabay-sabay kami kumakanta ng praise. Sabay-sabay kami kumakanta ng goodness of God. Hindi ko makakalimutan yun, and hopefully, sa susunod nakakantahin natin yun, kasama na natin si Pastor Kibuloy. Muli marinig, Kibuloy! Kibuloy! Kibuloy ko! Tayo! Kibuloy! 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 Maraming salamat po. Magandang hapon po sa lahat. Maraming salamat kay Coach Oli! Na natin patagalin pa ang susunod po na magbibigay ng mensahe. Hagi pa rin po ng Banateros. Walang iba kundi si Master Judea. Pastor Apollo! Pastor Apollo! Pastor Apollo! Pastor Apollo! Pastor Apollo! Sa Senado! Sa Senado! Sa Senado! Test mic, kasi may nakita ako na binanda yung mic. Magandang araw po sa inyo lahat! Handa na po ba kayo sa matatag na Pilipinas? Handa na po ba kayo na matapos ang korupsyon? Yan ay ilan lamang sa magagandang
plano ni Pastor Apollos Kibuloy. Pero gusto ko muna batiin yung mga leaders ng KOJC, leaders ng SMNI. Siyempre, yung mga kapwa natin vloggers, Bistak Pilipinas, BMR Channel, sino po ba yan? Madong Karateles, kung sino pa hindi ko nakikita at di ko ilala, sorry. Anyway, sayang lang at wala si Pastor dito sa harap natin ngayon dahil siya ay kinikibel. Pero sana, naririnig ni Pastor ang hiyawan at sigawan na mga nandito. Ito ay tanda ng solidong pagsuporta at pagmamahal kay Pastor Apollos Kibuloy. Actually, marami na sinabi si Boss Dada, parang naubusan na kami. Magkukwento na lang ako sa inyo. Gusto niyo po ba magkwento? Salamat naman. Etong kwento ko po, mahaba ito, pero papa-explain ko na lang kasi marami pa magsasalita. Etong kwento na to, ang title po nito, pamagat, Ermitanyo. Ermitanyo! Pero makinig po kayo kasi mamaya magtatanong ko at inaasahan ko na alam nyo ang sagot. Now, may 4 na magkakaibigan. Si Bong, si Inday, si Imelda, at si Mart. Hindi, buuin natin si Martin. Yun, si Martin. Si Bong, si Imelda, at si Martin ay magpipinsan. Magpipinsan sila, no? Si Inday ay kaibigan nila. At nagkataon si Inday, mayroong bangka. Yung bangka na yun, pinahanap pa niya sa kanyang mga magulang. Nagkayayaan sila na maglaot sa dagat para magbandi, para magbakasyon. Sa madaling salita, nagbakasyon po sila, nagpunta sila sa laot, at sa gitna ng kanilang paglalakbay sa iniinasang pagkakataon, nagkaroon ng bagyo. Sila po ay inabot ng bagyo sa gitna ng karagatan at sa isang milagro, sila ay nakaligtas at napunta sa isla kung saan nakatira ang Ermitanyo. Ayun. Kinupkop sila ng Ermitanyo. Pinakain, pinainom. Pero dumating yung araw na kailangan nilang umuwi sa kanilang mga bahay o mga tahanan. Pero bago sila umalis, may paalala ang Ermitanyo sa kanila. Ang sabi ng Ermitanyo, yung sasakyan o bangka nila ay nasira na dahil binagyohan sila, di ba? Napadpad sila ngayon sa isang isla. Nagkataon na yung Ermitanyo ay mayroong bangka. Yun. Yung bangka na yun ay willing yung Ermitanyo na ipadala sa kanila. Pero bago umalis yung magbabarkada, may paalala ang Ermitanyo. Ang sabi ng Ermitanyo, kailangan pare-pareho ang direksyon ng inyong pagsasagwan para makarating kayo ng matiwasay sa inyong paroroonan. At paalala din ng Ermitanyo na maraming pating sa dagat na ito. Sa makatwid, sila po ay naglakbay na pauwi. Lingid sa kanilang kaalaman na si Martin pala ay may masamang binabala. Kilala niyo si Martin? Parang kilala niyo si Martin, ah. Sa kalagitnaan na kanilang paglalakbay, nung nakita na nila yung daungan, si Martin ay nagsimulang magsagwan patungo sa ibang direksyon, dahilan para lumubog ang kanilang bangkang sinasakyan. Si Martin ay malakas ang loob dahil siya lang ang marunong lumungoy sa kanilang magpabarkada. Pero dahil sa kaswapangan ni Martin, hindi niya naalala yung sinabi ng Ermitanyo na maraming dagat. Maraming
dumating sa dagat na iyon. So ang ending, walang nakinabang dahil meron silang regalong kayamanan dahil sa ermitanyo. Sabi ng ermitanyo, itong kayamanan na ito ay paghati-hatian nyo at bahagian nyo yung mga tao na madadaanan ninyo. At dahil sa kasumpangan ni Martin, ang ending, walang nakinabang. So apang si Martin, di ba? The moral of the story is that hindi po tayo makakarating sa ating paroroonan kung magkakaibang direksyon ang ating pagsasagwan. At hindi magwawagi isang grupo o isang kaharian kung may kasama kang swapang na iba ang gustong puntahan at pangyari. That is exactly what happened in 2022 election. Ano nangyari ng 2022 election? Ang nangyayari sa atin ngayon ay bunga ng kanilang pambubudol. Ang nangyayari sa atin ngayon, nakahirapan sa ating bansa. Damay-damay tayo na wala naman tayong kinalaman kung bakit sila nandyan. Wala naman tayong kinalaman sa ginagawa nila, pero damay tayo sa kahirapan. Ngayon, ginamit nila yung salitang unity para maganda pakinggan. Nilinlang tayo sa mga bait-baitan, pero sa likod pala ng bait-baitan na yon, may masama silang balak. Kawawa si Inday. Kaya, kailangan natin ngayon ng matitino, maasahan ng mga bagong politiko. Sa makatuwid, kailangan natin yung ermitanyo. Ngayon, may tanong ako sa inyo, sino yung ermitanyo? Ang gagaling! Pasensya ka na po, Pastor, kung mapapanood nyo ito, ginawa ko ng ermitanyo. Pero may alintulad natin si Pastor sa isang ermitanyo dahil hindi naman lingid sa ating kaalaman, maraming napapadpad ng mga politiko sa inyong kaharian, sa KOJC. Humihingi ng tulong na kunyari para sa ating bayan. Pero anong nangyari? Ginamit lang pala para makuha nila ang kanilang gustong mapuntahan. Kaya mga kababayan, isa sa mga patunay, nagpunta doon si Bongbong Marcos Jr. sa Kingdom of Jesus Christ. Nakita niya yung Malaparaiso na kaharian. Ito ay tunay na kwento na po ito, hindi na po ito istorya. Okay? Nagpunta si Bongbong Marcos doon, nakita niya yung Glory Mountain or yung Prayer Mountain. Ang sabi ni Bongbong Marcos, mayroon palang ganito sa Pilipinas. Tinanong niya si Pastor Apollo Kibuloy, paano mo ito ginawa? Ang sabi ni Pastor Apollo Kibuloy, zero corruption. At yun, sa tingin natin, ay hindi nila ginagawa ngayon sa kanilang gobyerno. Kailangan natin ang ermitanyo sa Senado! Now, lahat po kayo tayo dito alam natin, si Pastor Apollo Kibuloy, inalay niya ang kanyang buhay, lahat ng kanilang resources para itulong sa mga politiko na lumalapit sa kanila. Pero ano ang sinukli nila? Walang sinukli, kundi kinulo ang Kingdom of Jesus Christ. Pinasok ng libo-libong kapulisan at marami ang nasaktan. Sino yung nandun sa KOJC? Doon. Marami. Sa kabila na magandang ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy, yun ang ginanti nila. Pilit pinamawal ang prangkisa, hindi naman may paliwanag kung ano ang dahilan. Dahil ang SMNA nagsasalita ng pantay, tama at patas, sila ay nasasaktan.
Bagamat si Pastor Apollo C. Kibuloy tumatakbo sa Senado, ako'y naniniwala na sa kanyang kakayahan, talino at abilidad, mai-impluwensyahan niya ang mga politiko sa gusto nating dapat mauntahan. Kaya mga kababayan, sa Mayo 12, huwag nating kakalimutan number 53 sa balota, Pastor Apollo C. Kibuloy. Pastor Apollo sa Senado. 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 Alright, thank you so much. And anyway, ilagay natin si Pastor Apollo Kibuloy sa pedestal kung saan siya nararapat at magkakataong ito sa Senado. Dahil nakakasiguro tayo, lahat ng gagawin ng kandidatong ito ay para sa Diyos at sa Pilipinas na mahal. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang ating bagong senador, Pastor Apollo C. Kibuloy! Maraming salamat po sa inyong lahat. At nandito po kaming Banateros na susuporta, dinipensa at lalaban para mailagay sa pedestal si Pastor Apollo C. Kibuloy. Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat.